Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho ngayong taon. Umaasa ang pamahalaan na darami ang mga mag-i-invest sa iba't ibang industriya sa bansa para makalikha ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Balita hatid ni Claire Delphine. Mahigit 600,000 bagong trabaho raw ang nalikha sa buong bansa pagsapit ng Hulyo ngayong taon. Pero hindi pa rin ito sapat para mapunan ang kakulangan para sa 64 na milyon nating mga kababayan. Dumami kasi ang bilang ng mga naghahanap ng trabaho at nawala ng trabaho. Sa datos ng National Statistics Office, 286,000 ang nawala ng trabaho, karamihan mula sa food service sector. Kung kaya kumpara noong Hulyo 2012, ang bilang ng unemployed na 2.8 million, naging 3 million pa nitong Hulyo 2013. Karamihan daw sa mga unemployed ay mga kabataang high school graduate na kulang sa competency at experience. Wala rin daw silang kaalaman sa pagnenegosyo. Isa na sa kanila si Jenaline, 18 taong gulang. Isang taon na siyang naghahanap ng trabaho. Mahirap. Walang makuha eh. Bakit po ate? Walang makuha. Bakit? Paano? Anong mga sinasabi nila? Hindi. Kasi ngayon, college level na yung kinukuha nila eh. Bukod sa issue ng kakayahan, hindi rin daw talaga sapat ang nabuong trabaho sa pagdami naman ng mga taong pumasok sa labor force. Mula sa 63.1 million noong July 2012, tumaas ito sa 64.5 million nitong Hulyo. Dumaming pumasok sa labor market. I suppose that siguro akala nila dahil lumalakas ang ekonomiya, there are just too many jobs there. Obviously, it will take a lot of some more time to get all those jobs now because you really need investment to keep growing continuously over a sufficiently long, considerable period of time. No? Target ng gobyerno, mas maraming investments sa manufacturing, tourism, infrastructure, agriculture at business process outsourcing. Ito raw yung mga sektor na malakas lumikha ng trabaho. Mismong NEDA na ang nagsabi, gumanda man ang ating ekonomiya, hamon pa rin daw para sa Pilipinas ang pag-akit sa mga investor. Pinapaboran daw kasi ng mga mamumuhunan ang mga bansang dekada at hindi lang buwan ang binibilang sa pagtala ng mataas na economic growth. The labor market natin is napaka-volatile pa ngayon because we are experiencing this rapid growth that's just over a couple of quarters lang. No? We expect that to stabilize down the road, no? When we have grown sufficiently quite a long period of time. Claire Delphine, GMA News.